Hello everyone, tayo po ay magpapatuloy ulit sa atin pong pag-prepare ng online compliance monitoring report. At nandito tayo ngayon sa step 8 or part 8 ng ating paggawa ng compliance monitoring report online. As shown on the screen, yung pong ating patuloy o pagpapatuloy ng preparation ng report mula part 1 to part 7 at nakarating na tayo dito sa ating part 8. So mula dito, may mga kailangan tayong i-provide na information as part po ng compliance monitoring report. So dito po sa compliance monitoring report online, i-provide po naman natin dito especially in step number 8, yung pong mga expenses. Meron tayo ditong report on status of environmental budget allocations and expenses. May mga items dito na kung saan nag-allocate tayo ng budget at saka kung ano yung pinagkagastusan natin. Isa sa meron dito ay ang sa letter A, implementation of management plan and programs. And then under implementation of management plans and program, meron naman tayong ah, item number 1, environmental impact mitigation plan. So ano ang budget na meron tayo pagdating dyan sa impact mitigation plan? So halimbawa, meron tayong malapit na river katabi ng ating project. Siyempre, kadalasan, ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng corporate social responsibility or yung ating social development plan. Kung may malapit tayong water body gaya ng ilog, siguro ang ating project ay river restoration. O, kung meron kayong project na ganyan, maglalagay tayo syempre ng budget. So sa ating mga facilities, I mean sa ating project, may mga impact mitigation plan din tayo. Naglalagay tayo ng mga budget. At kung ang ating project ay tinitingnan din ng multi-partite monitoring team which is for category A project meaning environmentally critical project, naglalagay din tayo ng budget. So sa ano po sa pagbabudget ng environmental impact mitigation plan, ito yung makakatulong sa ating compliance sa DNR requirement. So kung meron mang budget kayo for the purpose of environmental impact mitigation plan, lalagay natin dito yung budget direct from the company. So halimbawa, meron tayong budget na 45,000. Then meron din tayong budget for MMT kung nasa category A project. Kung wala po tayong MMT, we can indicate here zero. So sa mga common na nag-prepare ng ECC, magsasubmit nitong CMR, pwede nyong, kung wala po kayong multi-partite monitoring team, dito sa MMT, budget for MMT, pwede nyo pong i-declare dyan na zero na lamang. Okay? So halimbawa, sa Environmental Impact Mitigation Plan, bilang ECC holder, may budget tayo for the monitoring period, let's say July to December na 45,000. And then magkano naging expenses natin? Halimbawa, 40,000. And then for MMT, zero, then click save. Meron naman tayo dito social development plan. Ano yung mga social development plan na ginawa natin sa loob ng
July to December, ano yung livelihood training, anong welfare, social welfare program base sa ating plan, anong budget meron tayo. Halimbawa, meron tayong 100,000. And then sa MMT, zero. And then sa expenses direct from the company out of 100,000. Halimbawa, nagastos natin ay 90,000. And then dito naman sa expense for MMT ay zero. Then click save. Social development plan na nakasulat sa ating ECC, kung yon ay inimplement natin, magmumula doon sa ano yung budget at ano yung expenses. Sa mga IEC plan, Information, Education, Communication Plan, kung na-implement natin to within the monitoring period, o magkano yung budget? Let's say, meron kang budget na 25,000. Ang budget for MMT, zero. Expense direct from company, 25,000. Expenses for MMT, zero. And then click save. Okay? At mula naman dyan, meron naman tayo dito sa baba, letter B, implementation of monitoring plans. Itong self-monitoring na to, yan yung ating pagkakandak ng ng monitoring ng air, ng water, ng noise. Minsan meron pa siguro tayong mga soil test. Kung itong self-monitoring na ito, may budget halimbawa tayo ng 50,000 sa loob ng monitoring period na July to December. Then budget is zero. Ang expenses from of the company out of 50,000 is 25. And then expenses for MMT ay zero. Click save. Now, meron naman dito tayong ex- budget and expenses environmental monitoring fund kung may MMT. So, pwede nating indicate this zero, 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 zero kung wala naman tayong MMT. And last, meron tayo ditong Environmental Guarantee Fund, itong pondo for emergency purposes. No? Kung kailangang gamitin yung pondo na yan dahil may nangyaring kung ano, emergency or disaster. So, pwede nating i-access yung fund na ito. Kung wala namang ginamit dyan, wala tayong Environmental Guarantee Fund, so, lagay natin yung zeros na budget and expenses. Then click save. So yan lang naman po ang nandito sa results and discussion, impact monitoring, part 4, report on status of environmental budget allocations and expenses. So kung kayo ay regular na ECC holder, wala naman kayong multi-partite monitoring team, o halos dito lang kayo mag-work, budget direct from company and then expense direct from company. Okay? So dito sa budget for MMT, wala na to. Kumbaga, not applicable. Pero, hindi ka makakapaglagay dyan ng letter or NA, kaya zero pa din ang ilalagay mo. Do not forget to click save yung mga information sa bawat item, itong button na ito, para ma-encode sa system. Okay? So, this is your Part 8 or Step 8 ng Online Compliance Monitoring Report sa dalawang bahagi. A, implementation of management plans and programs. And then B, implementation of monitoring plans. Kung mga magkano ang ating mga budget allocation and expenses. Ano pa? So once na makomplete mo itong part 8, you can now ready to go to the next part, step number 9. Click mo lang tong next button. Okay? At kung may mga kailangan ba dito ng attachment? So sa portion na ito, wala naman tayo ditong attachment requirement. Pero pagdating nyo dun sa dulo, yung pong
impact mitigation plan or let's say environmental management plan at saka yung monitoring plan, environmental monitoring plan, kailangan mong i-attach po doon yun sa dulo. Let's say sa step number 10. Titingnan natin yun sa dulo. Now, yung environmental management plan, kung wala kang kopya ng environmental management plan, kailangan mong mag-formulate, mag-develop, at saka i-request mo ng approval sa EMB concerned office para meron kang i-attach sa dulo nitong environmental management plan. At ito namang monitoring plan, kung wala ka ding kopya na niyan, na sinasubmit po yan during the first time application ng ECC. Kung wala kang hawak noon, di mo na ma-retrieve, di mo na makita, gawa ka na lang ng bagong environmental monitoring plan and have it approved by the concerned EMB office. Okay? Again, dito, wala naman tayo makikitang portion dito na kailangan mag-attach nung mga dokumento related sa budget. Pero doon sa dulo nito, kailangan mo ang i-attach ang copy ng environmental management plan, copy ng environmental monitoring plan. Hindi ka makaka-proceed with your submission kung wala kang either dito sa dalawang to, EMP at saka EMOP. So remember lang ano, at saka yung EMP at saka EMOP, Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan, maganda na nire-review natin yan kung ah, kailangan siyang i-update kasi maaring during start lang ng documentation, di mo pa na-foresee yung mga activities. So may mga activities na maaring may impact at during the planning hindi mo pa na-foresee yun. Kaya pwede mo siyang i-update. Actually, nakasulat naman yan sa DAO 2014-02. Basahin natin yung nakalagay dito sa DAO 2014-02 entitled Revised Guidelines for Pollution Control Officer Accreditation. Buksan natin yung Section 10. Ayan, sabi dito, duties and responsibilities of accredited PCO. Number 2, identify significant environmental aspects and impacts of the establishment's operational activities and recommend possible mitigating measures in the formulation or preparation and or review of the environmental management plan and contingency plan. So yan, pwede nating i-update yan. Basta papa-approve lang natin yan sa concerned EMB Regional Office. So in this case, dito po sa Step 8 or Part 8 ng Compliance Monitoring Report natin, inilalagay nga natin ang mga expenses. Okay? So, I hope you have learned something about doon sa step number 8 kung paano gagawin yon. Thank you very much for time listening. Kunting ah ano na lang, matatapos na natin itong compliance monitoring report. If you have question, type nyo lang dyan sa baba. At if you think na nakatulong sa inyo ang tutorial na ito, just like the video. Share this video and thank you very much for listening and God bless us all. Ingat po kayo lahat, mag-ingat po tayo lahat. Salamat po. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Abangan nyo po yung sunod din na tutorial doon sa ating step number 9. Kung gusto nyo pong matuto kung paano naman yung step number 9 ng preparation ng compliance monitoring report.